Ngayong araw mga mare, samahan nyo kami sa maulan na panahon at pangalawang gabi na rin natin dito sa ating inuupahan. Pagagising nga namin mga mare, ang lakas ng ulan. At napaisip nga ako mga mare kung paano kaya kung nandun kami sa bukid. Mahihirapan na naman tayo, tas hindi pa tayo makakalabas dahil nga malakas ang ulan at hangin. Pero buti na lang nga mga mare, andito na tayo. Tinan mo yung si tate, lamig na lamig. Dahil hindi na rin tayo sa wakas mahihirapan tuwing umuulan. Hindi na rin tayo mag-aalala mga mare kapag malakas ang hangin at ulan kung tatangay ng ating bubong. Kaya lubos-lubos kami nagpapasalamat sa Diyos at eto nga si mama at si tatay nagkakape pa. Natutuwa talaga ako na nakikita ko sila na wala nang iniisip. Kasi kapag ganitong maulan, iniisip namin tumutuloy yung bubong namin o kaya naman lilipa rin. Kaya pag ganun mga mare, kung ano na dinadaga ng tatay ko dun sa bubong para lang hindi tayo lipa rin. At nakakatuwa nga lang si mama, pa cellphone na lang. Yung tipong hindi niya iisipin kung ano na naman yung kakainin namin. Kaya naman mga mare, pagkatila ng ulan ay lumabas na ako para makahanap tayo ng maiulam. At ayan na nga, nagpayong na ako kasi medyo umaambon din talaga nito. At eto nga si tatay lumabas, nakapak pa. Pinapagalitan ko nga mga mare kasi nga maulan. Sabi ko magpayong, baka magkasakit siya. Minsan ang mga magulang natin matigas pang ulo sa atin. Kaya ayan, nagpaambon siya. At nakaapak pa nga pero may tsinelas naman talaga yan. Si tatay kasi yung tipo, makikita mo lang nakatsinelas o kaya nakasapatos kapag malayo yung pupuntahan. At eto na nga mga mare, nilalabas na ni Pangit yung sasakyan natin. Lilipad tayo, charot. De joke lang mga mare, bibili tayo ng maiulam nga natin. Malaking tulong din talaga sa atin mga mare cycle kasi hindi na natin kailangan mamasahe. Si mga mare, mahal na rin yung pamasahe ngayon. Lalo na't napakamamahal ng bilihin. Pero bago nga tayo mga mare makaalis, may dumaan na nagtitinda ng ulam. Kaya naman nagtanong ako at bumili na rin. Bumili nga rin pala ako mga mare ng salmon ata yun, hindi ko na maalala. Masarap din kasi ito mga mare sa paksiw kaya bumili na ako. At ayan na nga, binabalot na ni ate at nanonood din pala sila sa atin. Maraming salamat po. May nakita nga rin ako mga mare pang pakbet kaya bumili rin ako. Nakakamiss na rin kasi mag-ulam ng gulay pero ngayon kasi hindi makapagtanim si Pangit dahil nga maulan. Nakakatuwa nga mga mare, hindi na natin kailangan maglakad ng malayo para lang bumili. At ayan nga mga mare, bumili rin ako ng ampalaya. Ang sarap pala talaga pag nasa malapit ka ng tindahan. Lalo na mga mare, kapag may pera ka, madadalian ka na lang bumili. Mga mare, galing tayo sa bukid kaya hindi naman natin naranasan yun ngayon pa lang. Dahil na nga, nagbabayad na si Mayora. At may nakita nga ako mga mare na luya sa kasili, bumili na rin ako. Kasi nga, naubusan rin tayo mga mare. Bumili na ako mga mare na isang balot para hindi tayo pabalik-balik sa tindahan. Napapangiti na nga lang ako mga mare. Isa din kasi itong mga mare sa pangarap namin noon pa man ng mga bata kami. Kasi nung mga bata kami, madalas kami utusan nila mama. Tapos sasadyain namin sa malayong bilihan, betchin lang naman. Nabutan nyo ba mga mare yung betchin na tigpipiso na maliit? Yun lang sinasadya namin mga mare kasi hindi naman namin kaya bumili ng malaki noon. Kaya ang hirap mga mare kapag wala kang pera tapos nasa gitna ka ng bukid. Kaya ang ending mga mare kapag naubusan talaga kami, ilalabas kami kahit napakalayo at yun lang ang sasadyain. Pero ngayon mga mare, kahit gabihin tayo, kaya naman gabi tayo lumabas ay okay na kasi nga malapit lang naman na tayo. At ayun nga mga mare, pumunta rin pala kami sa bilihan ng tinapay. At eto nga baha. Nagkwentuhan nga kami ni Pangit paano kaya kapag nasa bukid pa kami tas napakaulan. Alam nyo nun mga mare, yung naranasan natin nung nakaraang buwan, sobrang hirap. Yung tipong gusto mong maiyak pero hindi pwede kasi nga kailangan mo lumaban sa hamon ng buhay. At eto nga, nakarating na tayo sa bakery at bibili nga tayo ng tinapay kasi ang sarap magtinapay, maulan tapos may kape. Kaya naman bumili tayo ng tinapay para malibangan din tayo. At pasensya na pala mga mare kung hindi na namin kayo halos ma-replyan. Pero halos po ng comment yung inababasa namin. Mga comment nga po ng iba, tagos na tagos sa puso namin kasi nakakatuwa naman po talaga at nag-e-effort po kayo. Kaya mga mare, mas lumalakas yung loob natin kahit anong pagsubok ay malalampasan natin. Kasi nga mga mare, kahit papano napakalayo na nang narating natin. Yung tipong lahat ng sana natin ngayon ay sa wakas meron na tayo, hindi man ganun kabilis pero paunti-unti. Kasi naniniwala ako mga mare, lahat naman ng bagay na sa tamang proseso. At hindi natin kailangan magmadali. Kasi balang araw, ano man yung gusto nating marating, ay mararating din natin yung kahit tiwala lang. Pagdating ko nga mga mare, nagugas ng rice cooker yung kapatid ko at magluluto na daw kami ng kanin. Ewan ko ba to sa kapatid ko, hindi nabibingi, lagi naka-earphone.
Natutuwa lang din ako mga mare na nakikita siyang ganyan. Hindi na niya kailangan maglakad ng malayo para lang magugas ng pinggan. At eto namang pamangkin ko ay siya naman ang nagsandok ng bigas para makapagsaing na rin tayo. Marami po nagtatanong ko bakit nasama yung mga pamangkin namin. Mga close din po kasi kami talaga sa kanila. Saka mga mare, naiinip din kami pag wala kami mga batang kasamahan. Dahil nga wala naman tayong bata na mga mare. Dahil dalawa lang naman kami magkapatid. Kaya gustong gusto rin namin may mga bata para medyo maingay din. Aba, tingnan niyo man yung kapatid ko, tuwan-tuwa pa sa tubig. Parang nakarang araw lang mga mare, nagtatabo yan sa balon. Minsan talaga mga mare, kahit gano'n natin iplano yung buhay natin, punong-puno ng sorpresa ang mundo. At totoo din yung mga kasabihan na hindi lahat ng nasa baba ay laging nasa baba at hindi lahat ng nasa taas ay laging nasa taas. At hindi natin kasalanan kung ipinanganak tayo sa mahirap kasi meron tayong kakayahan na baguhin yung kapalaran natin. Meron nga nag-message sa amin mga mare. Ang sabi mga mare, si Lord na daw ang gumawa ng paraan para gulatin yung mga tao ng lalait sa amin. Kasi sa totoo lang mga mare, ang daming panlalait yung naranasan namin. Hindi pong mamata-matahin ka kasi nasa bukid ka lang. Pero di nila naisip, ang saya kaya sa bukid kahit mahirap ang buhay. Yung tipong tahimik, may kapayapaan, malayo sa chismosa, at simple yung pamumuhay pero masaya. Kung palagay natin nakakaangat tayo sa iba, wag naman natin laitin yung mga taong hindi naman dapat laitin. Kung nakakaangat ka, edi magpasalamat ka. Magpasalamat ka kasi hindi mo nararanasan yung nararanasan ng iba. Kasi hindi natin alam yung hirap na pinagdadaanan nila para mabuhay sa pang-araw-araw na buhay. At ayun nga mga mare, pagkatapos nga magsayang ng kapatid ko, ako naman naghiwa dito ng sibuyas kasi magluluto na rin tayo ng ulam. Kaya ayun mga mare, una kong ginawa ay naghiwa ako ng sibuyas kasi magigisa tayo ng gulay. At ayun na nga mga mare, naghihiwa na ako ng sibuyas. Kasi mga mare, pagkagisa ko ng gulay ay magluluto naman tayo ng paksiw na isda. Nakakatuwa lang mga mare kasi dati silang naman yung ulam namin, minsan wala pa. Tapos ngayon may choice ka na, kung gusto mo gulay, magulay ka, at kung gusto mo na isda, pwede ka rin mag-isda. Kasi dati mga mare, kung ano nakalagay sa pagkainan, dapat hindi kami nagre-reklamo. Lagi sa amin sinasabi dati, buti nga may nakakain kayo kahit papano. Paano yung ibang bata na walang makakain ngayong araw, tas ngayon magre-reklamo kayo? Kaya mga mare, kung ano yung nasa pagkainan, ay natutunan namin kainin na walang reklamo. Kaya yung mga bata dyan, kapag kakain kayo, kung ano yung bigay sa inyo ng magulang nyo, ay kainin nyo. Kasi kahit simple lang yun, grabe yung paghihirap ng mga gulang natin, may mailagay lang sa lamesa. Dugot pawis ang inalay doon para hindi tayo magutom. Lalo na katulad namin mga mare, isang kaig, isang tuka. Kaya mga mare, maririnig nyo talaga sa amin na lubos kami nagpapasalamat kahit simpleng bagay lang. Kasi nga mga mare, dati pangarap lang talaga namin yung mga ganitong bagay. At ayun na nga mga mare, naggisa na ako ng sibuyas. Para naman sa ganun, makapagsimula na tayo magluto at makakain na tayo kasi tanghali na rin ito. Naalala ko lang mga mare, parang kailan lang nung sinabi ko na sana magkaroon kami ng gasol. Kasi nung vlog ko nung nakaraan, iyak na ako kasi nga napakahirap magparikit. Tapos nasabi ko doon, kapag nakaipon-ipon kami, bibili kami ng gasol. Pero tingnan nyo naman ngayon mga mare, meron na. At yan nga mga mare, nilagay ko na tong gulay. Kaya tiyak na mga mare, maraming tayo makakain. Lalo na, sasabayan pa ng paksiw na ulam. At yan nga mare, halo ko na. Lalo na mga mare, pakbit to, napakadaming gulay halo-halo. Alam nyo naman mga mare, paborito natin ang gulay. Sayang nga lang, maulan ngayon. Pero kapag okay na yung panahon mga mare, magtatanim ulit tayo ng mga gulay. Kasi grabe mga mare, yung bilihin ngayon, napakamahal. Yung tipong 1,000, pag uwi mo, wala na. At eto na nga mga mare, kakain na tayo sa lamesa. Ito ang unang beses natin kakain sa may lamesa. Ito ang unang beses natin, kaya naman nakaka-excite. Nabanggit ko nga mga mare na pangarap natin to noon. Pero ngayon tingnan nyo naman. At sa wakas, mararanasan na rin natin kumain sa maayos na lamesa na sama-sama. Di napakalat-kalat yung mga tao kasi nga meron na tayong lamesa. Maliit nga lang pero okay na to. Maganda nga din mga mare yung maliit kasi makakapag-usap tayo ng hindi nagsisigawan. Kasi malapit pa rin sa isa't isa. Kain tayo mga mare. Ba, tingnan nyo naman mga mare. At eto nga si tatay, kapag kakain, hindi talaga nawawala ang sili kasi paborito niya talaga ang sili. At ewan ko ba mga mare, hindi ako sana na hindi nakataas ang paa ko. Siguro talaga mahirap malisin yung nakasanayan mo na. O yan nga mga mare, tingnan nyo naman. Aba, social pa, naka-electric pan pa para dati hangin lang na sariway na lalanghap namin. Grabe mga mare, parang kailan lang. Nung nakarang araw lang nandun tayo sa papag, tinan nyo naman ngayon may lamesa na tayo ng maayos. Pero sa totoo lang mga mare, hindi naman talaga material na nakakapagpasaya sa atin, kundi yung mga alaala na pwede nating mabuo.
na pwede nating baunin kahit saan tayo mapunta o kaya pagtanda natin na pwede nating kwenta sa iba. Shoutout po kina Jemilio Mandanas, Adel Quinto Hilario, Linby Sanchez, Ana Francesca, Bea Tejada, Lyra Manuel Delo, Catherine Quaresma, Nasib Abbas, at sa hindi po na shoutout sa susunod na lang po nating vlog. Salamat sa inyo mga mare at bukas ulit!